purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Mahalaga po yung ating pong pag-aaralan sa umaga nito. Ito po yung tinatawag na Beatitude. Ang ibig kong sabihin ng Beatitude ay series of blessedness. Kaya kung mapansin niyo po itong ating pong binasa, ay puro blessed. Kaya na nga sabi niya ni Phoebe habang nag-exhort siya, mapalad kayo, di ba? So, ganun din ang sinasabi ng Panginoon. Ang Panginoon ay, ang kaharian ng Diyos ay talagang naka-design siya to bless us. Marami pong kung kayo po ay pupunta sa internet, marami kayo makikita mga explanation about ito pong Beatitudes. Pero, ang nakakatakot po kasi minsan, ito pong Beatitude ay nagiging parang personal na lang natin, parang personal comfort na lang natin sa Panginoon. Hindi na ito ay nakagear doon sa may purposes ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, para safe po yung ating pagpapaliwanag tungkol sa Beatitude, huwag po tayong lalayo sa original context ng Panginoon. Ang unang tanong po rito para makita po natin ang tunay na kahulugan ng Beatitude, ano po ba ang purpose ng Panginoon sa pagpunta niya sa lupa? So doon po natin makukuha yung tinatawag na cue kung bakit po at ano po ang ibig sabihin ng Beatitude. So, bakit nga po ba nagpunta ang Panginoong Hesus sa ibabaw ng lupa? Kasi sabi rito, blessed. Blessed are the poor in the spirit, blessed are they that mourn, blessed are the meek, blessed are those who are hunger and after for righteousness, blessed are the merciful, blessed are the pure in heart, blessed are the peacemaker, at saka marami pang iba. Ano po bang ibig sabihin nun? Sino ba sila? Tayo ba yon? Sigurado po ba tayo na tayo yon? Kasi ito po yung series of blessedness. Ibig sabihin, mapalad ang mga taong ganito. May mga ganitong attributes o may mga ganitong mga virtues. Mapalad sila. Bakit po? Kasi yung mga taong ito maligaya ito. Panigurado, ang blessings ng Panginoon ay sumasa kanila. Pero maging maingat po tayo sa pag-interpret ng Bible sapagkat ang Panginoong Hesus, nung pumunta po siya sa ibabaw ng lupa, ganun din ang Holy Spirit, pagkatapos niya, wala po silang ibang intention but to establish the kingdom of God here on earth. Tama po ba yun? So, mapapansin niyo po, kahit po si John the Baptist, ano po yung unang-unang mensahe ni John the Baptist? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So nakita niyo po si John the Baptist, na forerunner ng Panginoong Hesus, ang kanyang mensahe ay nananawagin sa mga tao sapagkat malapit nang dumating yung paghahari ng Diyos. At nang dumating ang Panginoong Hesus, ganoon din ang kanyang mensahe. Unang-unang bukang bibig ng Panginoong Hesus nung dumating siya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ganoon din ang lahat ng kanyang mga pagtuturo. Kaya napansin niyo po nung siya po ay nagpapagaling ng mga karamdaman, nakita po natin yung puro ito po ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Nagturo siya ng mga parables at lahat ng mga hayag niyang mga teachings about the kingdom of God. At nung si Jesus ay nag-resurrect, yun pa rin po ang pinag-usapan. Hanggang sa pinagpatuloy ng mga alagad, ang topic is all about the kingdom of heaven. Okay? Bakit po? Sapagkat ito po yung central sa puso ng Panginoon. Ito yung muling mai-restore yung kingdom ng Diyos sa ating kalagitnaan. Tatandaan niyo po, ang tao nag-umpisa siya sa kingdom of heaven. Ano yun? Sa may paradise. At nung siya po ay nagkasala, pinalaya siya ng Panginoon sa kanyang presensya. Ang isa lang po ibig sabihin nun, pinalayas tayo sa kanyang pagkaharian. At ngayon, ini-invite na tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian, pinababalik na tayo. Kaya nga, ito pong Beatitude or series of blessedness, mapalad, maligaya yung mga tao na magtatamasa ng paghahari ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin dito. Sino sila? Yung mga taong naka-inherit ng kingdom ng Panginoon. Mapalad yung mga taong naging partakers of the kingdom of heaven. Amen? Hindi po ito pinag-uusapan kung gaano tayo kareliyoso o kung gaano tayo ka-active doon po sa mga gawain. Kung hindi yung talagang yung reality
ng kingdom ng Panginoon ay maging reality ito sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating ginagalaw, sa pang-araw-araw nating buhay at kada detalye ng ating buhay. Yan po ang sinasabi ng karya ng Panginoon. Kaya nga po doon sa may Luke chapter 14, nagbigay ang Panginoon ng isang parable tungkol sa kingdom. Merong isang tao na habang siya ay nakikinig sa preaching ni Jesus, ay napasigaw siya. Sabi niya ganito, "Mapalad, blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of heaven." Mapalad daw yung tao. Sa sobrang tuwa niya, napabulala siya. Mapalad daw yung tao yun. So ngayon, nagbigay si Jesus ng parable para makita natin kung gaano nga ba mapalad yung isang tao na papasok sa karya ng Panginoon. Nagbigay siya ng kwento sa pamamagitan ng talinghaga. Sabi niya, meron daw isang hari na nagpatawag ng mga inimbitahan. Nagkaroon siya ng banquet o isang malaking kapistahan. Nag-prepare siya at yung pinatabang kuya ay kinatay na, and then he began to call yung mga invited. Kaya lang nakakalungkot yung mga invited ay nag-umpisang magbigay ng mga excuses. Sabi ng una, bagong kasal ako, pagpasensya mo muna ako. Yung ikalawa naman, nakabili siya ng 5 pares ng baka, humingi siya ng dispensa. Tapos yung ikatlo naman ay nakabila siya ng lupa, humingi rin siya ng excuses. At kitang-kita natin ngayon mga kapatid, ang tao, hindi lahat ng tao, hindi lahat ng mga religious people ay nakamtan nila ang kingdom ng Panginoon. Lahat lang ng mga tao na pinaunlakan niya yung invitation ng Diyos, sila lang yung nagkaroon ng pagkakataon na makapag-partake sa kingdom of God. Okay? At meron pa isang parable na related dyan, dito po sa Matthew 22, ganito po ang sabi. Nagbigay din siya ng the same na parable, ganun din po ang kwento. The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast to his son, and he sent out his slaves to call those who have been invited to a wedding feast. They were unwilling to come. Ayaw nilang pumunta. Again, he sent another slave, saying, "Tell those who have been invited, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fattened livestock, all are butchered and everything is ready. Come to the wedding feast." Pero ano pong reply ng mga tao? But they paid no attention and went their way to his own farm, another to his own business. So nakita po natin ang reaction ng tao. Alam niyo po ito pong atin pong ginagawa, tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po basta salita ng Diyos. Pinag-aaralan po natin kung paano tayo mapapabilang sa paghahari ng Panginoon. Paano natin makakamtan yung blessings ng kingdom ng Diyos. Kaya nga po, alisin po natin sa isipan natin na tayo po ay nandito dahil lang para lang makinig o dumulunan ng fellowship. No. It's all about the kingdom of God. Huwag po tayong aalis sa context na yun. Magiging successful lang yung ating pong Christian life kapag nakita na natin yung reality ng kingdom ng Panginoong Diyos sa ating buhay at sa ating pamilya. Kailangan matikman po natin yung kaharian ng Panginoon. Kailangan po natin siyang maranasan sa totoong buhay natin. Amen? Yan po ang pagkakaiba ng religious at saka yung totoong sons of the kingdom. Ang religious lang siya, devoted lang siya, parang cycle lang ng routine ang kanyang ginagalawan. Yan po mga taong religyoso. Walang reality si God sa buhay niya. Pero ang mga totoong mga nakapag-partakers of the kingdom of heaven ay talagang nasumpungan talaga nila ang kingdom of God. Naunawaan nila. And they suffer for it. Amen? So, alin po tayo sa dalawa na yon. Kaya nga po ito pong beatitude ay mapalad. Sino yung mapalad? Yung naging partakers. Yung naging tagapagmana ng kingdom na yon. Sapagkat hindi lahat ay fortunate enough para mapabilang doon. Sapagkat yung iba, hindi na naintindihan.
Yung iba parang, akala lang nila parang bago lang religion, ay parang ganyan lang din, meron din kaming ganyan dati. No, it's all about the kingdom of God, mga kapatid. Yung lahat ng effort natin, yung ating mga paglilingkod, yung ating mga pagbibigay, yung ating pagpartake ng Lord's Supper, pag hindi nyo po nakikita ang kingdom of God, ay religious lang po ang inyong emotion. Huwag po ganon. Kumawala po tayo sa ganong espiritu. Kaya na kailangan maging reality yung ating paglilingkod, we are serving the living God. Okay? It's all about the kingdom of God. Sapagkat si Jesus, ang mga anghel, ang mga apostles, they are very serious about the kingdom of God. At iyan ang main thing. At tayo rin mga kapatid, dapat iyan ang tema natin. Sa lahat ng pagtuturo, sa lahat ng ginagawa natin, it's all about the kingdom of God. It's not ICC. Amen? Huwag po kayo masyadong devoted sa ICC. ICC cannot save you. But the kingdom of God will save you. Amen? Kaya nga po yung dati gano'ng pinopromote ang ICC. Ang ICC, ito po parang kanlungan lang ito. Ito ay parang crib lang ng Panginoon. Dito nino-nurture yung mga warriors ng Panginoon na ready na mag-serve and to suffer for the kingdom cause. Amen. So, kumawala po tayo doon sa idea na yon. Sino yung mapalad? Sino yung hindi mapalad? Mapalad yung mga taong nagtatamasa sapagkat ito yung mga virtues na hinahanap ng Panginoon sa mga taong magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Tatandaan po natin ang pagpasok sa kaharian ng Panginoon is all by the grace of God. So, ibig sabihin, ito pong mga ito ay gift of God. Yung pagiging peacemaker, yung pagiging meek, yung pagiging gentle, yung pagiging poor in the spirit, it is the gift of God. Hindi po ito galing sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ito po ay ating pong tatalakayin, series po ito. Sapagkat dito po sa Matthew chapter 22, kay pagkapatuloy po natin, so ang Panginoon, nag-invite siya, yung mga invited, sabi ng Panginoon, they are not worthy. Hayaan nyo na sila. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinapunta niya ang kanyang mga servants at tinawag lahat, pati mga pingkaw, mga bulag, mga bingi, lahat ng pinagkukuha na para lang mapuno ang bulwagan. Kaya lang nakakalungkot, napuno ng bulwagan, ito na yung pumunta na yung king, nanood siya, tinignan niya yung mga guest, may nakita siyang isa hindi nakasuot ng damit pang kasal. Ano po yung damit pang kasal na yun? Sa tingin ninyo? At dahil doon, hindi siya nakasuot ng damit pang kasal, pinagtabuyan siyang palabas doon sa may bulwagan ng kaharian ng Diyos. Alam po natin, ang pinag-uusapan po natin, yung invitation na yun ay invitation sa kingdom of God. Yung damit po na tinutukoy niya, ito po yun. Kung taglay-taglay natin ng mga bagay na ito po ay para sa atin. Okay. So ngayon mga kapatid, buksan po natin yung una. Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nakita niyo po, no? Ano po yung paksa? Ano po yung promise? Ano po yung promise, mga kapatid? Kingdom! Ang mapalad daw yung mga aba sa espiritu sapagkat mapapasa kanila yung kaharian ng Diyos. Nakita niyo po yung tema. So ngayon mga kapatid, para makita po natin kung tayo po ay nagtataglay ng ganitong virtue, yung tinatawag na poor in spirit, unang-una po natin gagawin dito, alamin po muna natin kung ano po ba ibig sabihin ng poor. Ang poor ay kabaliktaran ng rich. Okay. So ngayon mga kapatid, ang Panginoon hindi po siya totally against sa mga mayayaman. Maraming mga tao sa may Bible, mga mayayaman eh. Kaya lang, ang problema lang po sa mga taong mayayaman ay ginawa na nilang angkla, naka-angkla na yung buhay nila sa riches nila, hindi na kay God. Yung kanilang hope, yung kanilang dependence, ginawa nilang fortress, yung kanilang kayamanan, yun po yung problema doon, not the riches itself. Naka-angkla ang buhay nila doon sa kanilang kayamanan. Naging idols na nila yung kanilang wealth and riches. Yan po ang problema. Hindi po against si God sa mga mayayaman. So ngayon mga kapatid, kaya nga sabi nga sa may Matthew chapter 19, verses 22 to 24, Jesus said to His disciple,
Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter into the kingdom of God. So nakita po natin ang pinag-usapan. It's all about the kingdom of God. Yung pagpasok, paano tayo papasok sa kaharian ng Panginoon. At ang sabi niya rito, again I say to you, it is easier for a camel to go through an eye of the needle for a rich man to enter into the kingdom of God. Kingdom of God po ang lahat ng subject nito. Yung pagpasok. Why? Bakit naging mahirap para sa mayaman? Bakit naging mahirap yung tao na kayakap sa kanyang kayamanan? Bakit naging mahirap sa kanya? Bakit naging masikip ang kingdom of God? Kasi pagpasok mo sa kingdom of God, lahat bibitawan mo eh. Lahat gigib up mo. Ang hopes mo sa mundong ito, ang dreams mo sa mundong ito, ang security mo sa mundong ito, ang kapayapaan na hindi mo sa mundong ito, ang stability na hindi mo sa mundong ito, bibitawan mong sa pilitan at ang i-embrace mo si God. Kung dati tayo ay nagtitiwala sa mga bagay, sa mga material sa ating mga paligid, magpag-aaralan natin yumakap at manalig at magtiwala sa Diyos lamang na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Magbabago ng direksyon. Kaya ngayong mayaman, di ba, naalala nyo? Pinabibitawan ng Panginoon, sige, give up mo, pamigay mo lahat ng kayamanan mo. Ang tinitignan lang ng Panginoon doon, kung kaya niyang bitawan, kaso nakita ng Panginoon, nakayakap siya eh. Ang higpit ang yakap niya sa kayamanan. Kahit na-religious siya. Nalungkot ang Panginoon, sabi niya, mahirap makapasok talaga yan. Kaya God do not allow riches to capture your hearts. Mahirap yan. Yan ang magiging sagabal sa pagpasok mo sa kaharian ng Panginoon. Okay? So ngayon, ang mahirap naman, on the other hand, kabalitan ng mayaman, hindi po ba? Ang mahirap naman, wala siyang yayakapin. Wala siyang pera sa bangko. Wala siyang pag na-hospitalize siya, wala siyang agad na matatakbuhan. Ang taong mahirap, minsan usually ang taong mahirap, mas maraming anak, mas malang pamilya niya. Kaya mas commonly, usually, ang taong mahirap ay mas taong higit na nangangailangan sa Diyos. Pero hindi po lahat ng mahirap nangangailangan ng Diyos. Hindi lahat ng mahirap nagpapakababa sa Diyos. Hindi lahat ng mahihirap ay naniniwala sa Diyos. Marami rin mahihirap ang titigas ng ulo. Marami rin mahihirap ang believing. Marami rin mahihirap ang titigas ng puso. Ayaw magsabit sa Diyos. So therefore, sino yung poor in the spirit? Ang poor in the spirit, hindi po pinag-uusapan yung yaman o hirap sa ibabaw ng mundo. Ang basihan po ng kingdom ng Panginoon ay hindi riches o financial condition, but the attitude of the heart. Amen? Pwede kang mayaman, pero poor in the spirit ka. Katulad sila David. Napaka-humble. Sila John the Baptist, humble sila. Si Paul, mga humble sila eh. Sila Moses. Mga humble sila sa Panginoon. Ano sabi ni John the Baptist? Sabi niya, I am not worthy to untie yung kanyang sandals. Sabi naman ni Apostle Paul, sabi niya, ako ang pinaka-worst sinners. So makikita po natin mga kapatid, kung sino ang poor in the spirit. Ito yung mga tao na nakikita nila na sila ay makasalanan sa balat ng lupa. Sila ay hindi nila kayang mag-exist sa mundong ito kung wala ang Panginoon. They are in dire need of the help of God, dependent upon God, and they fear God. Ito po yung mga taong poor in the spirit. Sila po yung they declare themselves as spiritual bankrupt before the Lord. Kaya nga po, alam nyo, napakahirap pong massive eh. Yung mga mayayaman, totoo po yun. At alam naman po natin, ang hirap sharean. Yung mga mayayaman, sa ilagan, titignan ka pa pag may hawak ang Bible. Titignan ka pa, ulo ng paa eh. Kasi, ang tingin nila sa pag yung, ikaw may alam mo sa may Bible, patong baba mong tao. Mahirap po, hindi lang po yung mga mahihirap. Kaya nga po, nakita nyo po, no, what is the starting point of man into the kingdom of God? Yan po yung importanteng tanong. Humility. Repentance. You have to repent in order for a man to enter the kingdom of God. Ang repentance po ay humility.
pagpapakababa sa Panginoon. Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay matalino, ikaw man ay judge, ikaw man ay doktor, ikaw man ay isang pantas, ikaw man ay isang ekonomista, ikaw man politiko, anumang estado, ikaw man ay artista, ihahambol mo yung sarili mo sa Panginoon. You will declare yourself spiritual bankrupt before the presence of the Lord. Kaya nga sabi po sa Isaiah chapter 66, ano pong sabi roon? Sabi po ng Panginoon, "Thus says the Lord, heaven is my throne, and earth is my footstool. Where then is a house you could build for me? And where is a place that I may rest? For my hand made all these things, thus all things came into being, declares the Lord. But to this I will look, to him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at my word." Yan ang mga hinahanap ng Panginoon. Yan ang mga taong pinaghaharian ng Diyos. Yan ang starting point ng isang taong makasalanan para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat God opposes the proud, but He exalts the humble. Amen. Yung marunong umamin sa kanyang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Kayo po ba'y naka-encounter ng mga tao na pag sinishare mo yung gospel, sasabihin niya, "Ay, huwag akong share mo. Hindi man ako nasenggo, hindi man ako nagsusugal, hindi man ako nababae. Share mo yung mga ano dyan sa labas." Ganun. Ako pa may naka-encounter akong gano'n. Hindi niya nakikita ang sarili niya na bankrupt or zero before the Lord. Kaya mapalad kayo mga kapatid. Mapalad kayo pag alam ninyo yung ito pong virtue na ito. Humility. At kahit na ano nang tagal mo sa Panginoon, you always declare yourself. Walang silbi yung accomplishments natin o achievements natin sa mundong ito. Walang silbi yan. Lahat yan basura yan sa Panginoon. Yan man ay mapa-secular, yan man ay mapa-spiritual. Amen? You always declare yourself bankrupt before the Lord. You always prostrate in His presence. Lord, have mercy on me. I'm a sinner. Yan po ang lagi nating confession every time we pray. Ganun po ba mga kapatid? Ganun po ba tayo? We prostrate ourselves unto the Lord. Lord, help me, I'm a sinner. Lord, have mercy on me. Ang ganda pong confession yan araw-araw. Hindi yung lalapit ka sa Panginoon na parang very proud ka. Lord, ako po, ganito po mga nagawa ko. And then you begin to state, tolerate sa Panginoon yung mga accomplishments mo. Lahat po yan natin. Basura po lahat yan. Amen. 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 Starting point po yan sa kingdom ng Panginoon. Mahalaga po itong ating pinag-uusapan. Sapagkat ang Panginoon ay laban sa lahat ng uri ng kapalaluan. Tayo po, kahit nga po, obvious ito sa mga taong may alam sa may Bible. Ang number one na kalaban ng mga taong may alam sa may Bible, kapalaluan. Arrogance. Feeling nga, meron na akong alam sa may Bible. Ako ay matagal na ako sa Panginoon. Ako ay ganito. May kapalaluan siya. Ay, nako, mga kapatid, huwag niyo pong pananatiliin yan. You have to bring it down at the feet of the Lord. Dapat lagi tayong humble. Kasi dyan tayo nag-start sa kingdom ni God at dyan din tayo magtatapos sa kingdom ng Panginoon. Amen. Yan po ang ating pong napaka-importanting entrada at pananatili sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, katandaan po natin, yamang na ang kaharian ng Panginoon ay nananawagan sa humility, nananawagan sa mga tao na magsisi. Masasabi natin, napakahirap talaga para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Panginoon. Kasi na-require niya mayaman mag-humble Magsisi ka, aminin mo kasalanan ka. Pati mga religious people, manananawagan ng Panginoon. Pati yung mga taong matatalino, pati yung mga taong influential, pati yung mga taong nasa authorities, ano man yung ikaw man ay presidente, ikaw man senador. Kaya yung problema sa mga, alam niyo yung problema dyan sa mga, yung moral recovery program, yung matuwid na landas, ang problema dyan yung man-made na man-made way ng moral recovery, hindi yung God-sanction Birayin mo, may moral recovery program ang government. At tatawagin yung mga ministers na sila yung
ituro itong moral recovery. Gumawa sila ng sarili nilang moral recovery program. DILG ang gumawa. Paano mare-recover ang moralidad ng mga kawani? At kapag ito na yung mga preacher, obligado sila na ituturo nila, limited lang doon. Hindi Bible gagamitin mo. Hindi Bible. Yung kanilang programa, yung kanilang module na issue ng DILG, ang gagamitin mo para sa moral recovery ng PNP, ng military, ng army, ng mga kawani, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati mga principals. Anong moral ma-recover doon? Meron ba? Kaya nga, may problema yan, yung daang matuwid ni Pinoy, malaking problema yan. Anong matuwid yun? Paano na lamang matuwid? Galing mo sa may Bible, yung pagiging matuwid na yun? There's no other matuwid. Ang Bible is a book of righteousness. Yan ang matuwid. Amen? Kaya kung gusto natin sa Pilipinas ng moral, totoong moral recovery, Bible ang tuturo. Hindi yung programa ng DILG. Anong alam ng DILG tungkol sa kalooban ng Diyos? Ito pa isang problema. Okay. So, approval na, no? Kunyari ako, pastor ako, pupunta ako dito kay Mayor. Mayor, pag-approve mo nga to. Ito ay ayon sa moral recovery program ng ating gobyerno. So, pipirma naman ni Mayor, yung budget. Kunyari, 60,000 o 80,000, pipirmahan niya yan. O sige, magkandak ka. Papatawag lahat, kunyari, head ng mga principals ng mga schools, public schools, tatawagin lahat yan, magkapupusan sa may seminar. Pero, nasaan si Mayor? Hindi kasama si Mayor, hindi kasama si Vice Mayor, hindi kasama yung mga konsehales. Tama? Ang gusto lang nilang ma-recover yung mga tao nila para huwag maging corrupt. Pero yung nasa itaas, hindi kasama sa moral recovery. Problema yan, sabi ko sa inyo. Malaking problema yan. Samantalang sa Panginoon, ang panawagan niya for a people, for a man to be entered into the kingdom of God, he must declare himself. Ano man, si Nicodemus nga ruler of the Jews. Sabi nga ng Panginoon sa kanya, all must be born again in order to enter the kingdom of God. Mataas na tao na yun. Mabigat yun. Amen po ba? Lahat tayo, pati si Pope, kinakailangan niya mag-repent. Amen. Lahat. Sapagkat bakit? Kasi tayo lahat ay makasalanan, mga kapatid. Kaya mahirap sa mga taong ito dahil sa kanilang mga estado. Hindi lang mayayaman. Lahat ng merong itinitingala di sa lipunan ito. Sapagkat ang tao kapag naka-earn siya ng kanyang degree, yan, tumataas yung kanyang pride. Okay? Pag ikaw ay naging engineer, ikaw ay naging judge, ikaw ay naging lawyer or whatsoever, tumataas yung pride mo. At habang nagkakaroon ka ng achievement, pataas ka ng gano'n na parang ka na, parang pader ka na. Sa Panginoon, pabababain lahat ng Panginoon Diyos yan. Amen. Bababa lahat. Lahat tayo, dumaan tayo doon mga kapatid, hindi po ba? Bababa mo sarili mo. I-empty mo kahit na matalino ka, kahit na meron kang achievement sa mundong ito, i-empty mo yan before God. Kasi useless. Worthless yung ating mga achievements sa mundong ito. Kaya nga sabi nga ni Jesus, yung mga taong pinapahalagahan ng tao sa mundong ito ay pawang mga abominations in the sight of God. Why? Kasi ang production niya kayabangan Tama? Uy, matalino yung anak ko. Lumalaki tenga yung gumagano. Yung mayabang ng tao. Matindi yan. Kaya nga, ang starting point ng tao sa kingdom of God, humility. At kapag nag-start ka dyan, i-maintain mo yan. Hindi yung porke, nasa Panginoon ka na. Sa loob ng church, maraming mayayabang. Amen? Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya nga mga kapatid, tatandaan po natin, kung napansin po natin sa may Bible, sino po yung mga unang-unang nag-respond sa mga teachings ng Panginoon tungkol sa kingdom? Yung mga mahihirap, yung mga prostitute, yung mga drunkards, yung mga riffraff sa society, yung mga tinuturing na makasalanan, di ba? Yung mga bulag, yung mga pingkaw. Pero yung mga reliyoso ng time ni Jesus, lumapit ba sa kanya? Yung mga nasa authorities, lumapit ba sa kanya? Kakaunti lang. Meron din naman, katulad ng centurion, nasa authority yun. Lumapit sa Panginoon, humble sa Panginoon. Si Nicodemo, may mga ganun din Pero majority, wala. Dinedman nila si Christ. Actually, sila pa nag-reject kay Christ.
Amen. So, ganun po ang pagpasok sa karya ng Panginoon. Importante yun, kayong mga anak na amin pong mga kinikater. Importante na i-retain ninyo sa inyong puso yung humility before God. Huwag na huwag kayo magiging palalo. Ano man ang marating ninyo sa may buhay, magtagumpay pa kayo in the future, lagi kayong mababa. Sapagkat alam natin na iyan ay rubbish lang sa harapan ng Diyos. Okay, kaya nga, sabi nga sa Luke chapter 15, now all the tax collectors and the sinners were coming near Him to listen to Jesus. Sino yung mga lumapit sa Kanya? Sino yung mga nakinig? Yung mga makasalanan. Tama? Actually, sa karanasan nga natin mas madaling sharean yung makasalanan kesa yung mga nasa posisyon, yung mga mayayaman sa ating lipunan. Ang hirap, ang hirap share ng Word of God yan. Totoo po yan. Proven yan until now. Both the Pharisees and the scribes began to grumble, saying, this man receives sinners and eats with them. Tapos ibigay sa hispan nila, o nakita mo sino yung mga niya? Akala nila, porque makasalanan yun, wala nang karapatan si Jesus na makihalubilo sa kanila. No. Kaya nga sabi ni Jesus, I did not come for the righteous, but for the sinners, to call them for repentance. Amen? Kasi mas madaling mag-humble yung mga poor in spirit. Napakadaling sharean mo. Kaya nga, naalala ko nung ako po ay na-share ng Word of God Hindi na ako ng dalawang isip Biglang, nung sinare sa akin ng Word of God, tanggap ko agad. Bakit? Sinare ako Alam ko sinare ako. And that is a gift of God. Amen? Gift ni God sa atin yun. Hindi inalaw ni God na magmatigas ang puso natin o magmalaki. Nung time na sinare sa atin ang gospel. Nilukuban tayo ng Espiritu Santo ng mga panahon niyon. Pinalambot niya yung puso natin para matanggap natin sa salita ng Panginoon. Otherwise, katulad tayo sa iba, minag-share ng gospel, tatawanan mo pa. Naalala po ninyo, sino po yung mga blessed ones? Sino po yung makakatanggap ng Kingdom of God? Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the Kingdom of God. Sino po yung mga yon? For example, yung tax collector sa may temple. Nag-pray yung tax collector at nag-pray yung Pharisees at the same time. Sabi ng Pharisees, Panginoon, ako po ay ganito. Ako po ay nagbibigay ng tithes. Ako po ay ganito. Sinaysen sa Panginoon. Sabay turo niya sa may makasalanan. Hindi ako tulad ng publikano ito. Sabi niya gano'n. Samantalang yung publikano, nandoon siya sa may, halos hindi siya makatingin. Ang layo-layo niya. Nagpipray siya. Halos hindi niya may tangalang yung mukha niya. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ko isang makasalanan. Nakita niyo po, mga kapatid? Sino ang pinagpala doon? Alam na natin yung kwento. Sino yung pinagpala? Sino yung nakareceive ng kingdom ng Panginoon? Yung sinner na inaakala ng mga makasalanan, ng mga matutuwid. Siya yung tinanggap ng Panginoon. Siya yung ginastify ng Panginoon. Siya yung naka-inherit ng kingdom of God. Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Amen po ba? Napala. Another example, yung Kanaanay woman. Nakita po, Gentiles po siya. Hindi po siya kasama sapagkat si Jesus ay nagpunta for the lost sheep of Israel. Not for unbelieving Pero sa may tagpong ito, mayroong isang Kanaanay woman na lumapit at humingi ng mercy sa Panginoon. Nagbebeg siya, Panginoon, mahabaga po yung aking anak ay inaalihan ng demonyo. Sabi ni Jesus sa kanya, hindi dapat ibigay sa mga aso ang pagkain ng mga anak. Di ba? Kung kayo po yun, nag-beg kayo for mercy at gano'n ang sagot sa inyo ng Panginoon. Siguro mag-react ka, sobra naman kayo, mapanglait naman kayo, palagi sa aming aso. Pero hindi siya na-offend. Lalo siya nagpakababa sa Panginoon. Lalo siya nagpakababa. Ano sinabi niya? Ano sabi niya? Na kahit na ang mga tuta ay namumulot sa mga mumo na nahuhulog sa may hapag. Inano niya yung dineclare niya yung sarili niya na talagang bankrupt siya, na kailangan niyang Panginoon. Yun ang nakakakuha ng blessings ng kingdom of heaven. Pero mga koti, mga palaloy, mga arrogant, never, wala nang receive ng God. So ngayon, ano pa? Tatandaan po natin,
ba yung may Bible sa Romans chapter 3, hindi po ba? Sabi nito, what then? Are we better than they? Not at all, for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin. Yung mga unbelieving, yung mga Gentiles, yung mga barbarians, at the same time yung mga religious people, pare-parehas na dineclare na makasalanan. Kaya nga, wala sino mang karapat dapat actually sa presensya ng Panginoon. For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? Magpahanggang ngayon, tayo, ilan taon na tayo sa Panginoon, mga kapatid? Yung ilan dito, ilan taon na tayo? Na-perfect mo ba? Nakaabot na ba tayo sa standard talaga ng Panginoon? Wala. Magpahanggang ngayon. Kaya nga, mga kapatid, dapat ang attitude natin ganoon pa rin. Tulad nung una, na lagi mong, Lord, makasalanan ako. Wala tayong pagmamalaki. Yung standing mo before God, utang mo lang yun sa Panginoon. Kahit kayong paglilingkod natin may pagmamalaki mo kay God. For example, ako naglingkod ako sa Panginoon for how many years? May pagmamalaki mo sa harapan ng Panginoon? Hindi. Alala niyo isang parable ng Panginoon, sabi niya, meron daw slave ng katrabaho sa may bukid, ano daw gagawin pag uwi niya? Ano ang gagawin sa kanya ng Panginoon pag uwi niya? Ang sasabihin ng kanyang Panginoon, o sige, itabi mo yung gamit mo at pagsilbihan mo ko. Ipaganda mo ako ng pagkain. Tapos sasabihin ng servant, gagawin ko lang kung ano yung aking nararapat gawin sapagkat ako ay worthless slave. Ginagawa lang natin yung ating trabaho. Actually, yung ating ginagawa dito, ano man yung nagagawa mo para sa Panginoon, it is nothing. Wala yan. Worthless pa rin tayo kahit anong pagpupursige natin. Nagkakaintindihan pa ba tayo? Worthless pa rin tayo. Marumi pa rin tayo. Habag lang ng Diyos yung nakapag-serve ka. Actually, siya nagbibigay ng strength saan makapag-serve Siya yun. Pero never na ikaw i-ano mo sa harapan ng Panginoon, ito yung accomplishment ko, Panginoon, ako ganito nagawa ko. Huwag ka magbibilang nun kasi worthless lang tayo. Si God lang nagbibigay sa'yo. Kaya nga yung mga nakarating sa langit, sa may yung 24 elders yung crown nila, binigyan nila sa pala ng Panginoon. Why? Kasi alam nila, na-achieve lang nila dahil sa Panginoon. Hindi naman by themselves. Wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Maganda, lagi natin kino-confess yan. Araw-araw, Lord, I am a worthless slave. I'm just doing the role you have given me. The assignment you have given me. Amen? Yan ang tamang attitude ng servant of God. Wala siyang may pagmamalaki sa Panginoon. Hindi katitin. Okay? So ngayon, dineclare ng langit, there is none righteous, not even one. O sino ngayon ang karapat dapat? Lahat kaya ka ng Panginoon nawakan ng repentance nananawagan siya ng humility. Kasi lahat nagkasala. There is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seek God. Yan po yung declaration ng Bible. All have sinned. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa Luke chapter 13, do you suppose that these Galileans were greater sinners than all others? Other Galileans because they suffered this fate? Dahil namatay sila o nabagsakan sila ng mga ganito, pinagpapatay sila ni Pilato, dahil ba nangyari sila dahil makasalanan sila? Minsan may ganyan tayong notion Di ba? Kunyari, yung isang karpentero namin noon, nung nangyari yung sa may Davao, sa may Compostela, grabe yung bagyo. Devastated ang Compostela. Sabi ng karpentero, nangyari sa kanila yan, unbeliever yun nangyari sa kanila yan, siguro makasalanan sila, ano po, pastor? Di sabi ko sa kanya, di ba, mas nauna sa akin bagyong Juan, devastated din tayo rito, sa tingin mo, makasalanan tayo? Nilangin ko doon Di ba may ganyan tayo? Akala natin, porque yung tao napapahamak siya, gano'n ang nangyari sa kanya, nasasapitan niya, akala natin makasalanan na yun. Mga kapatid, pare-parehas lang tayo. Pare-parehas lang tayo makasalanan sa mata ng Diyos. Huwag niya kalimutan niya. Hindi tayo better than they. We are all sinners. Kaya sabi ni Jesus, unless, I tell you, unless you repent, you will all likewise perish. Lahat magpe-perish.
unless you repent. Kaya ngayon ang panawagan ng kingdom niya. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. It is not a one-time experience. It is a permanent status ng ating puso before God. Humility. Contrite and broken spirit. Amen? Or do you suppose that those 18 to whom the tower of Siloam fell and killed them were worse culprits than all the men who live in Jerusalem? No. Sabi ng Panginoon, no. I tell you, no. But unless you repent, you will all likewise perish. So, sino ngayon yung poor in spirit? Sasummarize natin. Sila yung mga tao na may sense of powerlessness in ourselves. Alam natin na hindi natin kaya. Lahat ng lakas na gagaling sa Panginoon. Wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. All strength comes from God. We are powerless. Without Him, we can do nothing. So therefore, if that is your confession, so dapat ganun din yung ating ano. At dahil pala alam natin na without Christ, we can do nothing. So, huwag tayo magmamalaki. Tama po ba? Kasi yun ang confession natin eh. Without Him, we can do nothing. So, ibig sabihin, kung nagawa mo isang bagay, hindi mo pwede pagmalaki yan kasi galing sa Panginoon yung lakas nun. Tama po ba? Pangalawa, sila yung mga taong they declare themselves as spiritual bankrupt. And sila ay dineclare nila ang kanilang mga sarili na helpless sa Panginoon. Na ang Diyos lang ang tangi nilang saklolo. Sila yung mga tao na inamin nila sa harapan ng Diyos na sila yung marurumi at makasalanan. Alam mo, isa sa mga problema natin, no? Taglay-taglay pa rin natin yung espiritu nila, Eva at Adan nung sila yung nagkasala. Pag nagkakasala, we make coverings. Ang tendency, maggagawa ka ng fig tree, fig leaves, pagko-cover mo sa yung ano. Sa mundo, ganyan eh. Hanggat maaari, ayaw aminin ng nagkasala. Ayaw aminin. Tama? Iyan ay ordinary sa mundo. I-blame sa iba yung error niya. Sa Panginoon, hindi ganoon. You have to declare yourself bankrupt. Aminin mo na nagkasala ka. Aminin mo na ano ka. Minsan may mga arguments tayo kahit sa mag-asawa eh, di ba? Makikita mo yung fallen nature natin eh. Igigiit mo na tama ka because of your pride. Pride mo na lang yun eh. Pero sa harapan ng Diyos, parehas kayo nagkasala. Parehas kayong mali. Kaya nga sa Panginoon paglalapit tayo, we always declare ourselves morally unclean, unworthy. Ito yung mga tao na meron silang personal unworthiness before the Lord. Alam nila, they are unworthy. Hindi sila karapat-dapat sa Panginoon. Okay? Nagbigay ang Panginoon ng isang magandang illustration. Merong isang parable, hindi sa parable, isang actual account. Nung si Jesus ay na-invite ni Simon the Pharisees. Na-invite siya sa isang salo-salo. Ang intention ng mga nag-invite ay para hanapan ng butas si Jesus. Para mapatunayan nila na siya ay totoong bulaang propeta. Yun ang purpose naman nag-invite sa kanya, si Simon the Pharisee. Mayaman siya. Obserbahan mo, sa banquet ng isang mayaman, puro mayayaman yun nandiyan, nakapalibot sa table. So si Jesus, dumating siya doon, invited siya. And then, syempre, traveler siya, naggaling sa malayo, yung kalsada, maalikabok. Usually, ang Israel, meron silang washing area. Kapag ikaw ay visitors, ang una mong gagawin, kasi ang lamesa nila mababa lang, tapos nakaupo sila sa may carpet, naka-Indian seat silang ganon. Recline ang tawag doon. So, ang mga paa nila ang dudumi. Puro alikabok ang ulo nila. Usually, ang culture nila, kapag ikaw ay visitors, lalo na malayo pinanggalingan mo, meron sila doong washing area. Magpagpag ka ng mga alikabok, hugasan yung paa mo, may towel silang binibigay, at meron silang binibigay na oil pang anoint ng ulo, para at least, handaan yan eh, banquet mayayaman yan, para naman shiny yung buhok mo. Diba? Kaso si Jesus hindi siya inofera ng ganong. Ibig sabihin, hindi siya welcome.
Pero bagamat, umupo pa rin siya. Imagine mo, isang mahabang long table yan, at nakaupo lahat ng mga Pharisees, mga mayayaman, si Jesus nandun sa may dulo. So ngayon, di ganon, kumakain silang ganon. Imagine mo yung panes ng dumi. Puro alikabok ang ulo niya, pati damit niya, puro alikabok. Imagine mo yun, kumakain siyang ganon. And then, may dumating na babae, uninvited. Ang Pharisees ay napaka-allergic niya sa mga makasalanan. Hindi nila matanggap-tanggap na ang isang makasalanan ay katanggap-tanggap sa Diyos. Sa kanila, ang makasalanan ay condemned na ng Diyos. So, kaya nga, sila, ayaw nila mahawakan man lang. Pag nahawakan silang gano'n, ang turing nila, alam mo yun na misinterpret nila yung sa may Bible na parang nakahawak sila ng madumi o patay na bagay. Dapat mag-wash sila, may ceremonial cleansing sila. Para ano? Yung makasalanan, gano'n ang kanilang treatment. Marurumi yan. So ngayon, imagine mo yung babae, nung nabalitaan niya, siya isang makasalanan. Ang most common na perception sa kanya is isang prostitute. Nabalitaan niya na si Jesus pumunta sa may bahay ni Simon Pariseo. Alam ng babae na mahirap pumasok sa lugar ng mga reliyoso. Alam niya yun. Pero dahil sa laki ng pangangailangan niya, lumapit siya, pumasok siya kahit na uninvited. Isipin niyo yung pinasok ng babae, ang bigat doon eh. Kasi sa may doorway pa lang, sa may gate pa lang eh, may mga bantay na doon eh. Hanggang doon sa may pintuan ng pinaka-session hall. May mga servants sila doon. Eh, siyempre, pag nakita lang, makasalanan yun. Ay, pagkatabuyan nila siya, i-reject nila siya. Pagkasabihin ng mga hindi magaganda mga salita. Pero in-endure na yun. Makapasok doon sa loob ng bulwagan. Hinarap niya ang rejection, insulto, panglalait. Lahat yun, hinarap niya yun. Makapunta lang siya kay Jesus. Bakit siya nagpumilit ng gano'n? Dahil alam niya, si Jesus ay hindi katulad ng mga religious people noong time na yun. Alam niya, wala siyang word na binanggit eh. Umiyak lang siya ng umiyak sa pangalan ni Jesus. Wala siyang word. Isa lang ang alam niya noong time na yun. Alam niya na yung makahingi lang siya ng habag ng Diyos. Makahingi lang siya. Kaya iyak siya ng iyak. Pagdating doon, iyak lang siya ng iyak, iyak ng iyak. Isipin mo, pinortray doon ang attitude ng isang poor in the spirit. Isang makasalanan. Na napaka-helpless niya. Wala siya may pagmalaki sa sarili niya. Na hindi niya may tangala ang mukha niya sa Panginoon. Na kayo ko lang iyak siya ng iyak sa may pangalan ni Jesus. Hindi niya namalayan sa dami ng luha niya. Isipin mo yung paa ni Jesus, puro alikabok. Tapos nabasa na maraming luha. Ano pong itsura ng paa ni Jesus noon? Nagputik. Naglasti. Siguro sa hiya ng babae, kinuha niya yung buhok niya. Ang ginawa niya, pamunas yung buhok niya. Ang mga prostitute, usually nakalugay ang buhok niyan eh. Kasi ang mga babae noon, naka-braid yan. Pinampunas yung buhok niya. Tapos may dala siyang pabango. Ang mahal ng pabango na yun, alam niyo ba yung mga prosti, yun ang puhunan nila eh. Pabango. Mahal yun, alabaster jar. Kasi yung mga ganung perfume na kukuha ko yun sa mga tataas na bundok eh. So ngayon, ibinuhos niya yun sa may paanan ng Panginoong Jesus. Bilang parang, tapos halikan niya, kasi yung alam mo, magkahalong mixed emotion. Yung iyak niya, yung pagsisisi niya, yung hiya niya doon sa Panginoon na parang nadumihan niya yung paa. Kaya binuhos niya yung alabaster oil. Tapos sabi ng Pariseo, kita mo na. Siguro tingin ng mga Pariseo, kung alam ng taong ito, kung talagang siya yung Mesiya, dapat alam niya na humihi po sa kanya makasalanan. And therefore, marumi rin siya kasi nakawakan siya ng makasalanan. Yun ang thinking nila exactly noong time na yun. Ganun sila mag-isip. Kaya si Jesus, alam niya yung takbo ng isip, kaya sabi niya, Simon, may kikwento ko sa'yo. During sa may takbo na yun, may kikwento ko sa'yo. May dalawang taong nagkautang sa isang mangungutang. Ang isa, ang utang niya ay 100 denari, ang isa naman ay 10 lang. Nung dumating na ang araw ng paniningil, parehas siyang siningil, parehas na hindi nakabayad ng utang. Yung malaki at saka maliit. Ang tanong niya, sa tingin mo, Simon, sino ang higit na nagmamahal sa nagpautang? Siyempre, alam naman sabihin ni Simon, yung malaki ang utang.
Siyempre, sagutin niya yung tama. Yung pinatawad po ng malaki. Tama. Tama ang sagot mo, Simon. Ako, pumasok ako rito, sabi niya ganon. Hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para hugasan yung pako. Pero yung luha ng babae ito na tinuturing yung makasalanan, yung luha niya ang pinanghugas sa pako. Hindi mo man lang ako binigyan ng towel para naman pangpagpag sa katawan ko, sa pako, sa pampunas. Pero siya, buhok niya mismo, na sinasabi niyong nakalugay at prostitute siya, yan ang pinampunas sa aking mga paa. Hindi mo man lang binigyan ng oil para maging presentable naman lang ako sa pagharap ko sa may bulwagan. Pero siya, yung tinuturing ninyo na kayong ginagamit sa kanyang yun pa yung pinang-apply sa kanyang buhok. Yun yung pinang-apply sa kanyang paa. Kaya nga, ang taong ito ay nagpamalas ng malaking pasasalamat at pag-ibig dahil sa gesture niya. So nakita niyo sino ang blessed? Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kanino yun? Para sa mga religyoso? Hindi. Actually, hindi na nakukuha yun eh. Why? Kasi feeling nila, religious na sila. Delikado religious pride. Delikado po yan. Pero yung mga humble na tulad ng babae yun, sila ang nakasumpong ng kaharian ng Diyos. Amen? Blessed are the poor in the spirit. Kaya mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon sa kanya, and then sabi ng Panginoon sa kanya, for this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven. Bagamat marami ang kanyang kasalanan, sinabi ni Jesus, niya dininay. Totoong maraming kasalanan ng babae ngayon. Sabi ng Panginoon. Pero sa harapan ng Diyos, ang problema kasi sa may Pharisees, sa mga religious people, hindi nila matanggap-tanggap na sila makasalanan din. Tama? Sa mata ng tao, sa estado, parang religious sila. Pero sa harapan ng Diyos, parehas silang bankrupt. Parehas silang di nakabayad sa Diyos. Parehas lang sila ng estado sa harapan ng Diyos. Pareha-parehas silang sinners. Kaya sabi ng Panginoon, bagamat ang kasalanan niya ay marami, ay pinatawad. Naalala niyo sinabi ng Bible, blessed are those whose sins are forgiven. Mapalad yun. Ang nag-declare, heaven. Panginoong Yesus nag-declare na napatawad ang kanyang kasalanan. Hindi po ba? For she loved much, and he who has forgiven little, loved little. Tama? Kasi ang feeling niya, kaunti lang kasalanan niya sa Panginoon eh. Kaya kaunti lang din yung kanyang pagpapamalas, ang kanyang pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, it is a great blessing na makita natin ang ating mga sarili na makasalanan. We don't need to hide our sins before the Lord. Mas gusto ng Panginoon na i-admit natin yun at mag-humble tayo sa Kanya. At mas nakakamtan natin ang habag ng Diyos. Amen? So ngayon, sabi niya sa may babae, and he said to her, your sins have been forgiven. At nag-start mag-react yung mga Fariseo. Sino ito? Sino ito na magpapatawad? Sabi lang gano'n, hindi na alam, si Messiah na yun eh. May karapat na isang patawad eh. Pero sabi sa may babae, hindi na sila pinansin, your faith has saved you. Go in peace. Kung titignan mo yung kalagayan ng babae, nung pumasok siya kanina, ang bigat-bigat ang damdamin niya. Pero nung umalis siya, ang ganda ng damdamin niya. Without a single word, napatawad siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan. Na-demonstrate niya yung true humility na hinahanap ng Panginoon sa mga tao na nagnanais na mapabilang sa kanyang kaharian. Nakuha niya. Na-touch niya yung puso ng Panginoon. Amen? Yun po yung maganda mga kapatid. Kaya nga, ito po yung mga magandang maging attitude natin mga kapatid sa atin pang araw-araw. We must exercise this virtue. Ang gandang katangian po niyan. It is God-given. Ako naniniwala ako mga kapatid, lahat kayo dito ay once upon a time, nag-start tayo dyan. Kaya lahat nasumpungan ng Panginoon. Pero huwag po natin hahayaang mawala yan. Bagkus i-develop natin yan habang tayo ay nagpo-progress sa kingdom ng Panginoon, habang dumadami ang ating kaalaman, patuloy tayong nagpakabata. And beware
of the leaven of the Pharisees. Alam niyo po ba kung ano yung leaven niya? Yung religious pride. Religious pride. At yung religious pride ang bumubulag sa atin, nakakala natin mas matuwid tayo kaysa iba. Nakakatakot yun. Amen? Kaya alam natin yung ating kalalagayan magpahanggang ngayon. Gaano man tayo katagal sa Panginoon, gaano man karami alam sa may Bible, we always declare ourselves, Lord, I am a sinner, araw-araw. Prayer po yan araw-araw sa Panginoon. Lord, kahabagan po ko, ako'y makasalanan, ako ang aking pamilya. Panginoon, salamat po, tinanggap mo ko. Araw-araw yan, confession po yan, mga kapatid. Gawin natin yan. Amen? At iyan ang magiging susi. Sa susunod na linggo, pag-aaralan po natin, blessed are those who mourn. Sino yung nag-mourn? Yan po yung magandang tanong. Kanina, naging tanong natin, sino yung mga peacemakers? Sa susunod na tanong natin, sino naman yung nag-mourn? Kabilang ba tayo sa mga nag-mourn? Ano nga ba ibig sabihin ng Panginoon? Sa Tagalog kasi, ang mourn is nagluluksa o nahahapis. They weep. They mourn. Yung mga naghihinagpis. Sino ba yon? Meron ba tayong ganun Meron ba tayong ganung katangian? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. O yan, magandang makuha po natin yung mga kapatid. Yung mga blessings ng kingdom ng Panginoon. Yung comfort of heaven. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat tinuturuan mo kami na magpakababa sa iyo araw-araw habang kami ay nagpo-progress sa iyong kaharian. Tinuturuan mo kami na manatiling mapagpakumbaba ano man ang aming nagagawa, ano man ang aming nararating, ano man ang meron kami ngayon. Kung hindi alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay habag mo lamang sa amin. Biyaya mo lamang sa amin, at sapagkat tinawag mo kami, ikaw ang nagkaloob ng lahat sa amin. Lord, salamat po sa iyong kaharian. Salamat at ibinilang mo kami ng mga makasalanan. At ngayon, Panginoon, kami po'y maglilingkod sa iyo bilang pasasalamat at sapagkat kami inari mong tagapagmana ng iyong mga kaharian. Salamat po, O Lord, pagpalain po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mensahe at nawa ito ay manatili sa aming puso magpakailanpaman sa pangalan ni Jesus.